Sa Tarlac naman, nakibahagi ang 7th Infantry Division sa isinagawang ROTC Summit kung saan naglatag ng mga konkretong hakbang para sa mas pinalakas na reserve force. Ang buong detalye, ihahatid ni Crishaly Donaire. Naging host ang 3rd Regional Community Defense Group o 3rd RCDG sa isinagawang ROTC Summit Luzon Leg noong Mayo 2 hanggang 3 sa Camp Aquino, Tarlac na naglalayong palakasin at higit pang pag-usayin ang implementasyon ng Reserve Officer Training Corps o ROTC program sa bansa. Bago ang summit proper, isinagawa ang press summit sa pamamagitan ng online platform noong Abril 13 hanggang 17. Dito, inimbitahan ng mga subject matter experts mula sa Department of Education, Commission on Higher Education, Office of the Civil Defense at mga tanggapan ng AFP kabilang ang OG1, OJ9 at OG9 upang talakayin ang pagpapatupad ng National Service Training Program o NSTP Law kasama ang mga umiiral sa pulisiya, hamon at mekanismo na implementasyon nito. Dumalo sa aktibidad ng mga piling regular na commandants, NSTP directors, ROTC cadet officers, graduate military assistants, administrative NCOs, CDC directors at mga RCDG commanders mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa summit proper, hinati sa 4 na grupo ang mga kalahok upang magsagawa ng workshop na nakatuon sa pagpapabuti ng implementasyon ng NSTP ROTC. Kabilang sa kanilang tinalakay ang mga polisiya at standard operating procedures, training programs and standard program of instruction, kwalifikasyon ng mga trainers, career pathway ng advanced ROTC, admission standard ng mga cadet, pati na rin ang support at administrative management. Nagbigay naman ng mahalagang insight, best practices at rekomendasyon si Colonel George M. Bergonia, Assistant Division Commander for Reserve Force Development ng 7ID at Chairman ng Regional Annual Administrative Tactical Inspection o RAATI 2026 sa AOR ng 7th Infantry Division hinggil sa mga parameters, obserbasyon at mga rekomendasyon na sa nagsisilbing gabay sa mas epektibong pagpapatupad ng programa. This is not only the effort of the school. This is also part, lahat tayo involved ito. Kaya on the part ng 7ID, we have been advocating the ROTC. So why not advocate also or talk to the parents through the PTA? Makiusap tayo sa mga PTA nila. Baka siya, pwede kami 10 minutes. Ano na kami, advocate na kami sa ROTC. Na hindi na ito hazing, hindi na ito, ito yung, we want to develop your children. Okay? So yan lang yung comment namin. Samantala, nagbahagi rin ng kanilang karanasan at best practices ang Naval at Air Force Reserve Commands upang higit pang mapalakas ang inter-service collaboration sa pamamahala ng ROTC sa bansa. Who are actively participating in crafting and creating new innovations. This only depicts their willingness to learn beyond expected. Sa closing ceremony, pinangunahan ni Major General Jess Alcudia bilang guest of honor and speaker kung saan binigyang diin niya ang malinaw na career pathway ng ROTC cadets patungo sa pagiging ganap na profesional sa larangan ng serbisyo militar. Sa kabuuan, 46 na kalahok ang nakiisa sa nasabing aktibidad. Ang output mula sa summit ay ipoproseso at magsisilbing batayan sa pagbuo ng position paper ng Reserve Command Philippine Army na ipapanukala sa higher headquarters. Inaasahan namang matatapos sa loob ng susunod na 2 linggo ang Visayas at Mindanao legs ng summit upang makumpleto ang mga rekomendasyon mula sa iba't ibang rehiyon. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na pinagtibay ng Philippine Army, katuwang ng Naval at Air Force Reserve Commands ang kanilang pangako sa paghubog ng disiplinado, handa at makabansang reserve force. Mula dito sa 3rd RCDG, sa Camp Serviliano E. Aquino, San Miguel, Tarlac City, ako si Crishaly D. Diaz, ang inyong pamilyang kaugnay para sa matatag na hukbong katihan ng Pilipinas.